let them understand na hindi mo na talaga kayang bayaran because of your present situation. Iko-connect tayo doon sa department or maybe another institution that could really help us with regards to our unpaid debts. So, hi everyone! Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so in today's video, several queries are set on the go. Okay, so number one na query natin ang galing kay Manny. So, ang query ni Manny, pwede daw bang magbayad ng 2 credit card sa iisang item? Alright, so parang ibig sabihin nun, magbabayad ka na sa cashier, pero maaring kulang yung credit card na ginamit mo, and you decided to use another credit card na nakapangalan sa iba. Okay, number one, Manny, tandaan natin na kailangan yung owner ng credit card B is present or is with you. Kasi importante na kapag magbabayad tayo, we have to make sure that the credit card we're going to use is our credit card. Now, if you're going to use another person's credit card, it's okay, but just make sure yung owner ng credit card is with you. Alright. And tatanggapin ba yung 2 credit card na pambayad sa pinurchase mo? Ang sagot dyan is yes, provided hindi nanggaling sa parehong bangko. Hindi sila pumapayag na magbabayad ka ng 2 credit card na nanggaling sa iisang bangko. So, kailangan 2 credit cards, okay lang, pero dapat magkaiba. There you go, Manny. Ang sagot dyan is yes. Alright? Next query nanggaling naman sa isa pa nating subscriber, pero I'm giving her privacy kasi yung message niya nanggaling sa Facebook Messenger. So this is with regards to her debt amounting to 399,000 na hindi na niya kayang bayaran. Good payer naman siya, pero nung nag-pandemic, humina na ang kita and parang hindi na bumalik sa dati yung kinikita nila sa kanilang negosyo. So that affected yung payment niya ngayon sa kanyang credit card. So with regards to that, ano ba yung talagang pwede natin gawin if we can no longer pay our credit card? The first thing we have to do is to really seek advice kung ano ang pwede nating gawin and makipag-compromise sa kanila, sabihin kung ano ang nangyari. It is very important also, on my part, kung ako man yung nasa sitwasyon, mag-i-email ako sa kanila, gagawa ako ng formal letter at i-email ko sa himpilan ng bangko at i-explain sa kanila kung ano ang nangyari. With emphasis na hindi na natin kayang bayaran yung existing bill natin with them. And makiusap tayo na gumawa ng payment plan na kaya mong bayaran monthly. At makiusap ka din na kung pwedeng slash down yung mga interest kasi talagang ipapatong na lahat ng mga fees and charges, interests na pwede nilang i-collect from you kapag medyo matagal ka na hindi nakakapagbayad ng bill mo, pero makiusap ka sa kanila na kung pwedeng i-slash down or kung pwedeng ihinto na lang yung mga interests na ipapatong kasi let them understand na hindi mo na talaga kayang bayaran because of your present situation. May mga bangko din na nag-o-offer ng financial help or financial assistance. If I'm not mistaken, it is East West Bank. Yung kapag sinabi mo na medyo nahihirapan ka na talaga sa pagbabayad ng credit card kasi medyo nagka-problema ka financially. So usually, they connect you to a financial assistance.
Hindi ko alam kung East-West din yon or another partner, another institution, pero at least meron silang way that could really help us with regards to our unpaid debts. It's best that way. At least meron silang option. Okay, so another query na nanggaling sa isa pa nating subscriber, sa Facebook Messenger din siya, nag-iwan ng kanyang query. And this is all about yung credit card niya na na-scam. At ang query niya is that kung maibabalik ba yung nagamit na credit limit from her credit card. So, ang sitwasyon naman ng ating subscriber is na-scam yung kanyang credit card, nabawasan yung kanyang credit limit. At ang concern niya is maibabalik ba yung credit limit na nawala sa kanyang credit card. Okay, so first and foremost, ano ba ang credit limit scam? Ang credit limit scam is yung paggamit ng credit limit mo in your credit card without your permission. And the person who tries to scam your credit limit pretends to be you. Okay, so ang hirap ng ganun because it is out of your control already. But then, ano ba ang dapat nating gawin? Once we know, we notice, or we believe that we are scammed, kailangan tumawag agad tayo sa bangko. Okay, sa hotline ng bangko. Meron naman tayong toll-free na pwedeng tawagan to inform the bank na na-scam tayo. I-report, magbigay ng information to the customer service representative. And yung main query or yung main question ng ating subscriber is kung maibabalik ba yung na-scam na credit limit. Pwede or possible na maibalik yung credit limit mo na na-scam. So, meron tayong process to consider. Etong process na to, medyo complex ng konti. Pero kapag nasunod naman to, so possible naman na maibalik yung ating credit limit na na-scam. Number one, very important thing to do is report your case quickly to the bank. How quickly you report? Okay, mas i-entertain ka ni bangko kapag nag-act ka right away. Huwag mo nang palampasin ng ilang oras or ilang araw. So, if you think na na-scam ka, okay, itawag na kaagad kay bangko. Mas makakapagbigay ng action si bangko kapag itinawag mo kaagad. Okay, number 2, type of transaction. Debit card ba or credit card ba yung na-involved doon sa scam? Kapag debit card, mas stressful. They can immediately take the fund in your debit card. Kaya mas complex at mas stressful. However, ganun din naman sa credit card, no? Stressful din ang credit card. Pero ang case kasi, yung debit card, cash yung nawala. Sa credit card naman is debt. So, parang mas stressful talaga si debit card. However, ganun din naman si credit card. Okay, number 3 is gaano ka-complex or the complexity of the case. Gaano ka-complex ang pangyayari. Of course, the bank needs some evidences and they need to investigate on your case. Hindi naman kasi basta-basta sabihin mo na na-scam ako and then you ask for refund. So, meron mga evidences and they need to investigate, they need evidences to show na na-scam ka nga. Alright, so yon ang medyo mahaba-habang process na gagawin talaga ni bangko. But then again, patience is a virtue. Okay, in case na napatunayan na nga na valid yung report mo na na-scam ka, and the bank decided to refund the credit limit, depende pa rin sa policy ni bangko yan. So, in every bank, may kanya-kanyang policy when it comes to situations such as this one. Kaya importante sa atin, mga credit card holders o kahit debit card holders, na we have to really be informed about policies or how the bank treats just in case na scam ka or na involved yung credit card mo or debit card mo into fraud. So kailangan may knowledge tayo about this one para alam natin kung ano yung mga steps natin na i-consider when we got into that kind of situation. Alright, so just in case na scam ka, ano yung immediate action na pwede mong gawin aside from calling the bank and informing the bank, okay, na-scam ako. Or I think my credit card was involved in fraud. So ang una-una nating gagawin is that may mga mobile apps kasi
ang ating mga credit card wherein pwede nating i-lock yung ating credit card para hindi magamit ng iba. Sa app, meron yon, lock your credit card. Pero I think not all credit cards may mga ganong features. I-discover mo na lang sa mobile app mo, tignan mo kung may feature na pwede mong i-lock yung credit card mo. Right away, tumawag kay bangko and ask for the freezing of your account. Okay, para hindi makapagpatuloy yung scammer na yan doon sa pagnanakaw ng iyong identity at ng iyong credit limit or yung amount or yung savings mo doon sa debit card mo. Kaya importante na meron tayong hotline palagi sa phone book natin and yung toll-free na number i-phone book din natin yan kasi importante kapag may mga sitwasyon na ganito. So, kailangan prepared din tayo. Sa end naman ng credit card provider or credit card company, once na involved sa fraud or scam yung credit card mo, they will automatically send you a new credit card. Yan yung ginawa sa akin ni PNB before nung nagka-problema din ako. Pinaglaruan din yung aking credit card. Alright, so ang ginawa is dine-activate yung existing credit card ko at nag-send sila ng bagong credit card with new credit card number and new CVC or CVV. The same pa rin, of course, yung kanyang expiration date, pero bagong credit card na siya. So, that's how the bank should take care of us. And you have to make sure na ganun dapat ang bangko sa'yo. Alright? Kaya importante din talaga na pipiliin natin kung saan tayo mag-a-apply ng credit card at i-consider natin na si bangko ba ay may ganitong care sa kanyang mga clients or sa kanyang mga credit card holders. Meron bang ganitong pagbibigay ng atensyon sa atin just in case na na-involve tayo sa mga ganitong sitwasyon, scam, fraud, and all that. So, napaka-importante yon. And how friendly are the customer service representative, how patient they are to entertain you, to get infos about yung sitwasyon mo, and to really give you assistance on what to do next. This is another important thing to do or to consider. Once you think, okay, na na-involve yung credit card mo sa fraud or sa scam, you immediately unlink your credit card sa mga sites. Sa site ng internet, kailangan aware ka din at saka na-memorize mo din or meron kang record kung ano yung mga sites kung saan mo linink yung credit card mo para immediately you can go there and unlink your credit card. And this one, once na na-report mo na yung sitwasyon mo, kailangan you have to be consistent in following up yung responses ni bangko sa'yo or ni credit card provider or credit card company. Show interest. Kasi kapag hindi ka na nag-follow up, parang wala na, okay na. So they might think na hindi ka interesado. Kailangan magbigay din tayo ng interest to follow up kung ano yung mga susunod na steps na gagawin ni bangko to show that we are really interested and we are serious in our dispute, in our concern. Alright? So, ganun dapat ang gagawin natin. And sa susunod, maging very careful na rin tayo. And ito ang tip ko. Ngayon, hindi na ako nagli-link ng credit card sa kahit na anong site. Alright? Ang ginagawa ko, tignan nyo kung possible na ang i-link na lang ninyo is yung inyong GCash account or yung Maya account or yung bago na, GoTime o yun, yung mga digital wallets. Kung pwedeng yun na lang yung i-link natin sa mga sites. And every now and then, mag-transfer na lang tayo ng fund sa ating mga digital wallets para immediately, just in case masali man sa kung anong mga klaseng fraud yan, is at least yun lang yung alam mong laman ng iyong digital wallet. So, hindi ka matatakot na talagang papakyawin yung laman ng debit card mo or ng credit card limit mo. Ako, yun na yung ginagawa ko and mas safe naman siya. Remember na ang mga scammer, ang mga fraud na yan, walang hangganan yan. Okay, gagawa pa rin at gagawa pa rin ang mga tao ng paraan para makapagnakaw sa iba.
even your identity nanakawin. Kaya importanteng maging careful tayo palagi, protect yourself, protect your credit card. Kaya importante na hindi rin basta-basta ine-expose ang credit card sa kung saan-saan. Para sa akin, credit card is a private property, it's a private thing that I have to keep by myself alone, na dapat ako lang yung nakakakita. Okay? So, ganun na ang tingin ko sa credit card ngayon. Hindi na yung parang, lalabas-labas mo lang na ganyan. Hindi na. Wala nang ganon. Hindi mo na pwedeng ipagmayabang ang credit card mo at i-expose mo na lang na ganyan o ipapakita mo sa kung kani-kanino. Hindi na ganon. Hindi na safe ngayon. Alright? So, kailangan malaman din natin yon. Alright? So, keep your credit card in a place na hindi basta-basta makikita ng iba. Alright? Secure it. Secure your credit cards. Even your debit cards. There you go. Maraming salamat. And sa lahat ng mga nag-subscribe lately, thank you so much from the bottom of my heart. I really appreciate the way that you care for me in a very simple way. Maraming salamat. At sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, makapag-subscribe na din sa ating YouTube channel, and always tap the notification bell after subscribing so that you will always be notified sa mga susunod na videos natin. So maraming salamat po. Muli, from the bottom of my heart, whatever are the trials you are facing right now, always remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!